Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon, mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, ipinapahayag ni San Pedro at ang iba pang mga apostol na hindi napahihirapan pa ang mga hintel na nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno sa mga tradisyon at iba pang mga kaugalian na nagpapabigat lang sa kanilang buhay pananalig. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan na manatili sa pag-ibig sa Panginoon sapagkat siya ay natili din sa pag-ibig sa Ama. Kuminsan, ang pananatili sa pag-ibig sa Diyos ay nakaligtaan natin sapagkat nangunguna ang mga hangarin at hinulingan dito sa mundo at dahil dito, nahadlangan ang ating malalim na ugnayan sa Diyos at dahil dito, tayo nagkasala. Kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng panampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang paninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin. Sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasiyako'y huwag nating ligalagin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa na ang unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Huwebes tayo ng ika-5 na linggo ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. At ngayon atin pong ginugunita si San Atanasio na tinatawag kong minsan doktor ng pagkakatawang tao ng Panginoon, yung Doctor of Incarnation ng ating pong Isus Nazareno. Dahil sa kanyang napakagaling na pagdipinsa sa ating Panginoong Isus noong konsilyo ng Nicea noong taon 325 na kung saan ang mga Ariano, yun yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, siya tao lang. Mayroon din mga reliyon kuminsan na ginagamit pa ang pangalan ni Kristo pero hindi nawala taga ni Kristo dahil tao lang ang ating Panginoong Hesus. So ganun din ang mga Ariano. Pero ipinaglaban ni San Atanasio at kanya pong napahayag na ang ating Panginoong Hesus Nazareno, tunay na tao at tunay na Diyos. At ang lahat ng hindi mananalig at mananampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, maparusahan na sa walang katapusan na parusa. Kaya yung mga hindi nananalig sa ating Panginoon na siya'y tunay na Diyos, at o kaya hindi tunay na tao, Diyos lang, ay hindi nga magkaroon ng kaligtasan. Paano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay manatili sa Diyos. Ang pananatili ng ating Panginoong Hesus sa Ama ay siyang nagbigay sa atin ng kagalakan na hindi masabi na ordinaryo, sapagkat ito ang kagalakan na lubos. Ang lubos na kagalakan ay ang pananatili sa pag-ibig. Kung atin pong tingnan dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 9 hanggang 11, sinasabi ng ating Panginoon, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang salita pong ginagamit dito sa Koinoko na Grigo ay ang salitang agape. Sa Koinoko na Grigo at sa moderno na Grigo, mayroon pong 5 salita tungkol sa pag-ibig. Mayroong
Ang una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Ngalawa, eros. Ito yung pagmamahal na may paghangad sa laman. Pangatlo, sinya. Sinya yung magkaroon ng pag-unawaan o mutual understanding. Pang-apat, storge. Storge, ito yung minamahal mo ang iyong kapwa dahil tinuturing mo siya na bahagi ng iyong pamilya. At panglima, at ito yung halaga, panglima, agape. Ito yung tunay, dalisay, banal na pag-ibig. At ito yung ginagamit ngayon sa ating ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9 at sumusunod, ang agape. Pero hindi lang na agape, manatili, minate, sabi pa. At ang pamanatili sa pag-ibig ay ibig sabihin na magkaroon ng malalim na ugnayan. At ang malalim na ugnayan ay una, ito yung pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. At ito yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Pangalawa, na atin pong pagkilala na hindi tayo ang nagpasya at pumili. Ang Poong Hesus Nazareno ang siyang nagpasya at pumili sa atin. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 10. Kaya, kanya pong binayaran. Hindi lang na basta't inibig tayo, binayaran niya upang maging lubos ang pag-ibig. Nag-alay siya ng kanyang sariling buhay para sa atin. Tama yung kanyang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 13, na walang pinakadakila pa sa isang kaibigan na handang mamatay para sa kanyang pagkaibigan. At pang-apat, na ito yung pag-ibig na ipahayag sa kapwa. Kaya sinasabi niya sa lahat ng mga tagasunod niya, ito ang utos ko, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12. At ito yung kautusan na kaiba sa tradisyon. Nagkaroon ngayon ng may hirap na pag-unawaan yung mga unang Kristiyano. Mayroong dalawang mahalaga na grupo. Grupo na tinatawag na Judeo-Kristiyano, mga Kristiyano na sumusunod sa tradisyon ng mga Hudyo. At ang Heleno-Kristiyano na ang mga bagong mga Hintel na sila ay nagbabago at nagbalik loob, nagpabinyag at naging Kristiyano at dala-dala nila ang kultura na tinatawag na Greek culture. Ang Greek culture tinatawag na Heleno o Helenista. Kaya mayroong tinatawag na Judeo-Kristiyano at Heleno-Kristiyano. Dito sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 15, verso 7 hanggang 21, pinag-usapan ni San Pedro ang pagbabago na hindi napahirapan pa sa lumang tradisyon. Ano po yung lumang tradisyon? Ito yung tradisyon ni Moises na kung saan itinuturo sa Talmud. Ano po yung Talmud? Ang Talmud ay komentaryo sa tatlong mahalaga na kautusan. Ano yung tatlo na mahalaga na kautusan? Ito yung kautusan, una, na nasa Torah. Ang Torah ay tungkol sa tradisyon ng kautusan na tinuturo ni Moises. Pangalawa, ang tradisyon ng mga propita. Ito yung tinuturo ng mga propita na tinatawag na Nebiim. At pangatlo, yung tungkol sa mga awit at karunungan na tinatawag na tradisyon ng Ketubim. Na kung saan, dahil sa Talmud na komentaryo lang, ipinapairal ng mga Judeo-Kristiyano na dapat ganito, ganyan ang sundin ng lahat ng mga nanalig kay Kristo. Ngayon, sa ating unang pagbasa, hindi na pahirapan pa. At bakit hindi pahirapan? Ang pinaka-kautusan ay ang batas at utos ng pag-ibig. Na dahil sa pag-ibig, na higit pa sa lahat ng mga tradisyon at kautusan, ito ay magbibigay pa
ng tunay na direksyon kung paano makipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Kaya dahil dito, ang Panginoon ay ayon pa sa ating Salmo 95, na ang Panginoon ay siya yung maghari. Ang paghahari ng Panginoon ay hindi po paghahari na magkaroon ng kapangyarihan. Ang kanyang paghahari ay paghahari ng pag-ibig. Kung mayroong pag-ibig, ibig sabihin dito, mayroong kabukasan sa puso. May habag, may awa, may pagtanggap, may katarungan, may paggalang sa kapwa. Kaya dito po natin makita ang tunay na kahulugan ng agape. Ang agape ay tunay, dalisay, at banal na pag-ibig. At kung ito ay isinasabuhay ng bawat tao, lalo na yung may mga pamilya, kayo na mga magulang, mahalin ninyo ng tunay ang inyong mga anak. At ang inyong mga anak ay binigyan nyo ng dekalidad na panahon at dekalidad na pagkinig. Kasi kung minsan, okay lang, may panahon kayo, pero pagkinig. At ang pagkinig, hindi lang pagkinig sa mga nasasabi. Kung minsan, kailangan pa na pakinggan ang hindi masasabi sapagkat napakabigat. At dahil napakabigat, hindi nasasabihin ng mga magulang dahil sa kanilang takot o kaya sa hiya sa kanilang mga magulang. At dahil dito, hindi napakinggan kung anong nasa loob ng puso. At dahil dito, mayroong tinatawag na generation gap, gap ng magulang at ng mga anak. Kung minsan, ito rin ang dapat nating tingnan sa mga trabaho, na kung minsan mayroong gap sa mga namumuno sa trabaho, o dili kaya sa mga empleyado versus yung employer, o dili kaya sa kapitalista versus yung labor, o dili kaya ang mga namumuno sa isang bayan at ang mga tao, o kaya kung saan man tayo pupunta, anuman ang ating ginagawa, kung walang pag-ibig, hindi natin unawain ang ating kapwa. Ngunit kung mayroong pag-ibig, handa kang makinig. At dahil may pag-ibig, ang pagkinig mo ay hindi lang sa mga nasasabi, pagkos yung tinatawag nila ng mga body language, yung ipinapahayag sa mga kilos ng tao, yung ipinapahayag kung ano yung nakikita sa mga mata at labi ng tao na hindi nabibigkas sapagkat napakalalim at napakatindi. Ito yung pagkinig sa puso. Kapag ka ikay marunong makinig at nakinig sa puso, napakinggan mo ng tunay ang isang tao at dahil dito ikaw ay tutugon ng may pag-ibig. Kung ikay tumutugon ng pag-ibig, ang gumagalaw, hindi lang ang iyong puso. Akala natin ang pag-ibig sa puso lang. Ang pag-ibig na agape, pinagalaw natin ang ating puso upang magkaroon ng magandang relasyon. Pinagalaw rin ang ating isipan upang ating tingnan na maalam, maayos, at isang masabi nating matalinong paraan ng ating pagresponde sa mga pangailangan ng kapwa. At mayroon ding pagtingin sa kaluluwa at kaibuturan ng tao. Upang hindi nating tingnan na ang pag-ibig ay isang material, physical, psychological, at pangsambayanan na antas. Bagkos mayroong antas na spiritual kasi agape ay banal na pag-ibig. At dahil banal na pag-ibig, tama yung sinabi ng Panginoon na ang manatili sa Kanya ay sumunod sa Kanyang kautusan. At dahil dito, ang kanilang pag-ibig ay magdala ng kagalakan. Ang kagalakan ay hindi kulang lubos. Dahil ang kagalakan ay siyang kagalakan na naiambing sa kagalakan ng langit sapagkat ang pinaka-ugnayan ng tao at pinaka-sentro ng lahat ay ang Diyos na ang umiiral ay ang pag-ibig na banal o agape. Naway sa buhay natin, isabuhay natin ang banal na pagmamahalan at pag-ibigan upang makikita na tayo ay imahen at larawan ng Diyos sapagkat nabuhay tayo sa pag-ibig at lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig at lahat ng ating pagtingin ay mayroong pagtingin sa pag-ibig sapagkat kung tayo ay gumagalaw ng may pag-ibig, hindi tayo ang gumagalaw. Diyos ang gumagalaw sa atin. Ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verse
versikulo 7 sumusunod. Magmahalan kayo mga kapatid, sapagkat kung kayo nagmamahal, ay nariyan ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin ko po, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil pag-ibig pala ang Diyos, kung ang lahat ng ating ginagawa ay may pagmamahal o may pag-ibig, tayo ay nasa tamang landas. Tayo sana ay magkaroon ng buo na pamilya at ang tawag doon, manatili, maging buo. Dahil ang pag-ibig ay banal. Ang pag-ibig ay may pagrespeto. Ang pag-ibig na may habag. Ang pag-ibig na may awa. Ang pag-ibig na may pagtanggap. Ang may pag-ibig na siyang kabukasan at pagkinig upang maging buo ang kagalakan ng bawat tao. Sa ating pamilya o tahanan, sa ating sambayanan, at kung saan man. Dahil ang nanatili ay ang pag-ibig na turo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamalagi kayo sa akin at malagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo sa anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Malangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpasigla ng loob. Atin pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang buhay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at pususin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiribang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio. Kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinampalainan ng Obispong Banal na ang aming pinarangalan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kaling iniukol kaisa na sabihin dito ay nagtitipon. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasaro siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Atanasio, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin na magaling na utos, at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari unang leminister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangs mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulog mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan.
pala'y binulungan ng tinig mo, nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyo, karilangan ng pagmamahal, Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y nalihisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa suma sa iba yung kaginhawaan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service mamaya sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazaren. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang panampalatayang matatag na Diyos na totoo, ang inyong bugtong na anak. Upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kay narito sa loob, at kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, at kay mga na-cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat din sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, lalo na tuwing Thursday dahil sa programa ng iThursday, para makatulong tayo sa mga kapwa natin ng ilangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat na naugnay sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyong lahat. Pag-ibig, yan ang tunay na esensya ng Diyos. Kailangan tayong manatili sa kanyang pag-ibig. Kaya siya ay tumatawag sa atin. Kapit lang tol. Ano man ang mga pagsubok sa buhay, kapit tayo sa Diyos dahil sa pag-ibig. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigpasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sa binyag, na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin. Aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo Tanggal na pala ito, oh. sa Kaya pinasa ko kanina. kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.